Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at ito pag-usapan po natin, no? Senator Loren Legarda at Leviste mga kababayan, lumabas na po ng bansa. Tumakas na nga po ba sila o babalik pa dito sa ating bansa? Okay, so yan po yung ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga babayan, no, pag-usapan natin dahil nga sa gitna po ng kinakaharap, no, na kasong plunder, no, mukhang ito pong si Senator Loren Legarda at ang kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste ay lumabas na po ng bansa. At marami po nagtatanong dito sa ating mga kababayan, no, babalik na nga ba? Babalik pa nga ba etong mag-ina na to dito sa Pilipinas, mga babayan? No, ano po sa palagay ninyo? Babalik pa ba sila, mga kababayan? Okay, so eto, no, panoorin natin etong balita na to dahil wala na nga daw po sila, no, dito sa Pilipinas, no, mga babayan. Ito po, no, I think ito konektado po, no, dito po sa nangyari, mga kababayan, no, na may nahuli po itong NBI. Ang problema kasi dito, mga kababayan, no, si Senator Loren Legarda po ngayon, no, ay isa po siya sa senator judges. Okay? Diyan po sa impeachment nitong si Sara Duterte. At mukhang ito po ay makakaapekto, no, bilang senator judge. 'Di ba, sa paano nila haharapin itong impeachment ni Sara Duterte. At ito po, no, panoorin natin ngayon, no, ito pong balita na kung saan lumabas na po, no, ng bansa itong mag-ina na to na si Senator Loren Legarda at Leandro Leviste, no, na nasasangkot din ngayon, no, na may problema din ngayon doon po sa kumpanya niya sa solar panels. Sa mga solar energy. Okay, so ito. Tara, let's go. Kumpirmadong wala na sa bansa sina Senator Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. Ayan kumpirmado po yan, mga kababayan hindi po ako nag-iimbento. Ito'y sa gitna ng paggulong ng mga reklamong plunder at graft laban sa mag-ina dahil sa umano'y ghost electricity. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Kung meron pong ghost project, no, etong mga kongresista, ito po nga sa flood control, ito naman pong kay Leandro Leviste, no, ay ghost electricity po yung tawag nila. Okay, at narinig din natin sa balita, no, na ito nga pong si Lito Atienza, mga babayan, no, may mga pasabog din to, no, na di umano kinausap siya ni Loren Legarda, 'di ba? Kinausap po siya at inooperan po para matulungan, no, dito po sa franchise ni Leandro Leviste, 'di ba? Grabe, 'di ba? Nadagdagan pa ng halos 2 buwan ang Travel Authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito ang nabunyag kasunod ng kumpirmasyon mula sa mga otoridad tungkol sa umano'y pag-alis ng batang kongresista sa bansa. 2 buwan pa, mga babayan, nadagdagan Ayon sa source ng politiko, humiling daw Solar Boy far from home, no? Parang Spider-Man, no? Leandro Leviste plans 12-country swing amid honey trap, ombudsman probes, mga babayan. daw ng Travel Authority si Leviste mula July 26 to September 24 sa September 24. dalawang bansa, kabilang na ang US, Hong Kong, Singapore at ilan pang bansa sa Southeast Asia at Europe. Matatandaang una na rin siyang humiling ng Travel Authority mula February 8 hanggang July 26 para umano makabisita sa 19 na bansa. Kasabay nito ay kinumpirma rin ng NBI na Tanong, no, bakit kaya ang hilig nila bumisita sa ganong karaming bansa, no? Bakit kaya si Sara Duterte mahilig bumisita sa napakaraming bansa, no? Si Leviste ganun din ngayon.
sila Pulong Duterte, di ba? Wala lang, nakakapagtaka lang mga kababayan, no? Bakit kaya ang hilig nilang pumunta sa mga iba't ibang bansa? No? Napakaraming bansa, no? Grabe, napakaraming pera ng mga to. No, umuubos sila ng ganong kalaking pera, mga kababayan. Na hindi lang si Leviste ang umalis ng Pilipinas, kundi pati na rin ang ina nitong si Senator Loren Oh. Legarda. Ang mga biyaheng ito ay sa gitna ng kaliwat ka ng legal battles ng mag-inang mambabatas. Oh. Nasa preliminary investigation na ng Ombudsman ang umano'y anomalya sa 10 billion pesos worth of solar infrastructure at exclusive government energy contracts na iginawad sa solar companies ni Leviste. Oh, hindi po milyon, 10 billion, mga kababayan. Tawit din si Leviste sa umano'y planong siraan si Executive Secretary Ralph Recto. Sinumpi na pa siya ng NBI nitong Webes para sa ikinakasang case build-up pero hindi siya sumipot sa tanggapan. August 2, nung Sunday, umalis papuntang Hong Kong si Congressman Libiste, si Senator naman, ang yung final destination niya ay sa France. Ang reaction ko, mag-ingat siya sa biyahe niya. Happy trip sa kanya. Sabi nga ni General Gentore, ingat po sa biyahe, di ba? Dahil papunta ng Pransya, bon voyage. Yeah! Kwento ni Senator Erwin Tulfo, nagpaalam naman si Legarda tungkol sa kanyang pagliban sa Senado. Medical leave daw ang sinabi nito sa kanila. Kausap po namin ni SP, yung aming Executive Secretary. Ang sabi naman na nag-file po ng leave si Senador Loren. I believe August 2 yata. August 3 to 5. Kaya nga po, nung hearing po ng kuan, wala po siya. Absent po siya. Ayon din kay Senate President Sherwin Gatchalian, kapag personal trip ay hindi na kailangan ng travel authority mula sa Senado. Sa isang mensahe naman sa Billionaire News Channel, sinabi ng Bureau of Immigration na walang dahilan para pigilan ang pag-alis ng mag-inang mambabatas dahil wala raw itong derogatory records. Para sa Wala pong derogatory records, mga babayan. Kaya lang may investigasyon po kay Leandro Leviste. Diba? May investigasyon po kay Leandro Leviste at hindi po basta-basta, mga babayan, no? Yan pong nangyayari ngayong investigasyon dito kay Leandro Leviste dahil napakalaki raw po, no, ng ebidensya, no, dito po kay Leandro Leviste. No, at ito daw po, ayon po dito kay Matibag, ay mala Superman daw po. Panoorin natin, alright? Let's go. Sa gitna naman ng issue sa mga planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto, nag-abroad na raw si Congressman Leandro Leviste ayon sa Bureau of Immigration. Ito po, no, yung isa sa isinasabit, no, na kaso dito kay Leandro Leviste, di ba? Sa palagay ninyo, no, may kinalaman po ba si Leviste talaga, no, dito sa paninira kay Recto? No, grabe, di ba? Mensahe naman sa kanya ni NBI Chief Melvin Matibag, bon voyage. Hawak na rin daw ng ahensya ang mga ebidensyang sinlakas ni Superman. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Yung ebidensya naman nandiyan dyan. Sabi nyo nga, malakas. Grabe, no? Sinlakas daw ni Superman yung ebidensya. So, ganun kalakas yung ebidensya laban po dito kay Leandro Leviste, di ba? Kasi lakas ni Superman yung ebidensya. Kumpiyansa si NBI Director Melvin Matibag sa mga ebidensya na posibleng magdiin kay dating Negros Oriental Congressman Jing Paras at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay ng investigasyon sa umano'y tangkang character assassination. Di ba? Yung paninira po, di umano, dito kay Ralph Recto, mga babayan. Laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Matibag, nakaabang ang kampo ni Recto sa magiging resulta ng fact-finding ng NBI bago gumawa ng legal na hakbang. Sa kabila nito, iginiit ni Matibag na hindi pa itinuturing na sospek sina Paras at Leviste. Pero may nais daw siyang linawin sa dalawa. Number 1, directed to Congressman Jing Paras. Are you categorically denying na nag-usap kayo nitong alias Ken na to? Nag-usap ba kayo o hindi? Yun lang. Pangalawa, kay Congressman Leviste, are you categorically denying na inutusan mo o nag-usap kayo ni Congressman Jing Paras para sa plano to? 4 na abogado naman mula sa isang law firm sa Ortigas ang ipapatawag din ng NBI na dawit daw sa tangkang frame-up. Ayon kay Batibag, mga kinatawan ni Leviste ang mga abogado na dumalo sa mga pagpupulong at inatasang gumawa ng script para sa affidavit ng mga artista ang kinuha para siraan si Recto. Hindi muna pinangalanan ni Matibag ang mga abogado pero ipapasabi na sila ng NBI sa Lunes. Sa panayam ng News 5 sa talent manager na si Alias Ken na una niyang idinetalye kung papaano isasagawa ang bala kay Recto. Ang sabi niya, kailangan lang natin na magdala ng mga
mga tao na kailangan marunong umarte sa gagawin nating plano. No. So it was a character assassination. Yung executive secretary natin. Meron naman kaming mga rehearsals, meron naman kaming mga ipapabasa or Sinabi rin ni Matibag na tinangka umanong tawagan ni Paras ang cellphone ng inarestong talent manager na nasa kustodiya ng NBI. Wala pang tugon si Paras sa aligasyon ni Matibag. Totoo ba o hindi na tinawagan mo yung alias Ken kahapon? At bakit mo tinatawagan yung supposed to be person of interest dito sa usapin na to? Nako, kung wala pong kinalaman, bakit po niya alam yung contact number at bakit po niya tatawagan? No? Diba? Kung wala po silang kinalaman dyan, diba? Yun ang nakakapagtaka ron. Yesterday, pinakita namin sa telepono ni alias Ken mismo because you have to remember na yung telepono niya is an evidence of ongoing investigation. Luso Nako. sa sabina ng NBI kahapon si Leviste. So, ibig sabihin, mga kababayan, hawak na nila yung cellphone as evidence. No, at doon po nakita isang malaking pagkakamali po, no, kung si Representative Paras nga po 'yon. Napakalaking pagkakamali po na tinawagan nila yung cellphone na 'yon. No, dahil malamang sa malamang nasa NBI na nga po 'yan. Nako po. Yari. Ayon sa NBI chief, bumiyahe abroad si Leviste at Senadora Loren Legarda. Bagay na kinumpirma naman sa News 5 ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Ayon sa BI, kapwa walang derogatory records na pipigil kina Legarda at Leviste na makalabas ng bansa nang dumaan sila sa immigration. August 2, nang hiwalay na bumiyahe pa Hong Kong si Leviste, habang patungong France naman si Senator Legarda. Sa Martes, ang bagong schedule ni Paras at Leviste na humarap sa NBI. Nang tanungin naman kung may mensahe si Matibag kay Leviste, abirong sagot ng NBI chief. Ang reaction ko, mag-ingat siya sa biyahe niya. Happy trip sa kanya. Sabi nga Ayan po ni General Gentore, ingat po sa biyahe, di ba? Dahil papunta ng France yata, bon voyage. Yeah. Nagbabalita Ayan bon voyage daw kay Leviste. Natin dyan. Babalik pa ba? No, ito pong mag-ina na to. No, yan po yung isa sa katanungan natin. No, at yun din po yung isa sa mga tumatakbo sa isip ng ating mga kababayan. No, sabi nga nung iba tumakas na ba yung mag-ina? Okay, so ito po, no, alamin natin. Tignan din natin kung ano yung mga sinasabi po sa mga balita. Tapos ngayon, lumabas pa ng bansa yung kakasuhan din nila ng plunder. Si Loren at saka yung kanyang anak na kongresista. Nagulat lang ako ron dahil usually, ikaw ay high government official, pag lalabas ka ng bansa, hihingian ka ng Bureau of Immigration ng permiso. Sabi ni Win Gatchalian, wala naman siyang binigay na permiso. Usually, hindi ka makakalabas ng bansa. Lahat kami. Kailangan namin, kung sino yung head namin, hihingi kami ng permiso at letter. At ipapakita namin yan sa Bureau of Immigration. Lalo na si Loren, kilala sa na Plus, lahat. there's an impeachment trial ongoing. Yes. No, anong usual na excuse? Sick leave. Yan nga Pero 3 to 5 daw. Lampas na Oo nga Pupunta ka ng France? her statement is asking the public not to give any meaning. But if you are doing this at this time, Mapapaisip ka talaga. During the impeachment? Yeah, No? and then when the ombudsman announces that he's looking into this plunder case, Ganda ng timing, di ba? Diba? Tapos sick leave ng 3 to 5. Ano na naman date? 7 na, di ba? So, oo nga. 7 na. So, At saka, bakit sa Europa? Oo. Kaya layo-layo, yung biyahe mo pa lang, babalik ka na. Hindi, pero yung sick leave, hindi sinabi na lalabas ng bansa. Dahil kung lalabas ka ng bansa, hihingi ka ng permiso Okay. Lalo na, meron kang So this is kaso sa also ombudsman. very questionable. So, di ba nila dapat tanungin yung Bureau of Immigration na nagbigay, na nagpalabas sa mag-ina? Sino ang magsasamon yan? NBI? DOJ, under ng Department of No, Justice but yan. wala, actually, it's just an announcement kasi na magkaka-investigation. Yung kay Leviste, Congressman Leviste, parang he's evading a subpoena. Yes, pero yung nanay niya, kailangan ng permiso galing sa Senate President kung lalabas siya ng bansa. Yun ang sinasabi ko. Okay. No? Iba pa yung watch list Iba pa yung hold Okay. departure order. Okay. No? Pero kung mismo yung ombudsman, sinabi ang kakasuhan siya, dapat may watch list man lang. Ibig sabihin, i-inform nila yung ahensya na, uy, lumalabas dahil watch list Yeah. Pero even kahit walang watch list, kailangan ng permit ng Senate President para ikaw ay makalabas ng So, bansa. ethics case ba yan? Anong pwede? Wala namang kaso pa. Ang hirap ang sampa ng ethics case sa Senate Hindi yan nagpa-prosper dahil Right. na co-equal, collegial body. No? So, and do you expect Senate President Win Gatchalian to, I don't know, castigate a fellow senator? Well, duda ako kung babalik siya.
Yung sabi ni Ombudsman na babalik siya or else igagapos sila pa uwi. Tingin mo ba si Lauren, tsaka yung anak niya, na She has a reputation to protect. Na may- If she hindi nababalik, anong ibig sabihin nun? anong pipiliin mo? Reputation o yung makukulong ka kahit isang araw lang? Ba't ka naman makukulong? Plunder yung gusto ikaso sa iyo kung hindi naman, Oo. kung hindi naman siya guilty. Kulong ka pa rin dahil unavailable yun eh. Hindi. Ibig sabihin kung But if the case is weak, well, even if the case is weak, if you are confident that you are not guilty, you didn't commit any offense, no, pero Pero tatakas? nakita mo, yung isa sa pinaka-powerful sa inyo, si Marcoleta nakulong, si Jinggoy nakulong, di ba? Tapos si Alan Peter mukhang kakasuhan Okay. din. Kakabahan ka na kahit isang araw, isang linggo lang pala makulong, ninervisin niya mga yan, ha? So, Dahil never pa sila, may sense of entitlement eh, no? Makukulong siya, tingin ko hindi na i-risk yun. Kahit nga si Martin, di ba, sabi ng ombudsman, sumubok umalis, di ba? Dahil kahit pero mahina, dinenay naman niya. kahit mahina kasi yung kaso, pagsampa nun sa Sandigan So, Bayan, nagkaroon ng misstep si Boying dito. Siguro sana hindi na lang siya nagpresko. mahilig siya mag-press con, no? Mag-announce, di ba? Oo. But flight is guilt eh. Yes, yun yung Flight problema is ni guilt. Lauren. Flight is guilt. No? Is she gonna sit out? Lalo na kaya hindi siya dadalo, ba hindi siya babalik immediately during impeachment? Her 2-day absence na nga was a bit 2 days lang ba? Parang buong linggo siyang wala. I'm not sure. from the impeachment trial. Yeah, kung na-impeachment, yung 3 days 3 na. days ba? 3 days. Okay. Nung Wednesday, wala rin siya. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace. I'm out.